Wala siyang yellow basket. Never mind, ulit ako. Alright, hi guys, it's Mike. So today we're going to talk about my Kriega collection. So here we have my Kriega R15, my Kriega R3, and my one harness pocket. So first, we're going to talk about the harness pocket. Etong harness pocket, ginawa to for easy access when you go riding. Kasi, kung makikita nyo, sa dalawang bag na to, ang dami niyang bubuksan bago mo siya mabuksan. Ang purpose nito is para mailagay mo siya dito na, kunyari, nakaganyan. So, when you're riding, you're just gonna open it like this, which is, pwede kang maglagay ng RFID mo dito, yung phone mo, para hindi mo bubuksan yung mga iba na nakalagay sa main bag mo. Alright, so baka nagtataka kayo, bakit may R tas may number? Kriega created a lot of bags depending on the liters na you can put in them. If R3, 3 liters lang yung pwede mong ilagay sa kanya. Syempre, pag R15, 15 liters. Let's go into detail about my Kriega R3. So kung mapapansin nyo, meron nakalagay dito na DP. DP means dry pack. So ibig sabihin nito, itong bag na to ay waterproof. Kung bubuksan natin to, waterproof siya, right? Pero if gusto mo mas makasigurado, lahat ng Kriega bags, equip siya na merong ganito. Dito ko mostly nilalagay yung, alam ko yung mga papel, yung mga stickers na maliliit kasi mas waterproof pa siya. Lalo. So when you open this, para siyang, alam niyo yung bag na ginagamit when you go, yung ocean pack. Ganun din siya kung paano siya isasara and bubuksan. Kung makikita nyo, medyo maliit lang yung loob niya. Pero enough to for your short rides. And at the same time, removable tong white lining for you to wash it. Kung mapapansin nyo, very waterproof yung texture niya. Tada! Ito, meron din siyang maliit na space for your mga things na medyo hindi naman din ganun ka-importante. Pero itong part na to, water resistant lang. Actually, there was this mentor of mine who taught me how to use this and kung bakit napakaganda ng bags ng Kriega. First, rubber siya. So, kumbaga, pag nilagay mo na siya sa waist mo, hindi na siya, when you move, hindi siya umaalog. Kasi may grip. Ang cool nito actually, when you're going to adjust it on your waist, hindi mo na siya kailangan isa-isahin pa nahahatakin mo dito. Demo natin. Alright, sige, lalagay ko to. Ayan, diba? Kung mapapansin nyo, maluwag siya. So, para mahigpitan ko siya, hawakan ko to, and then, hihilahin ko lang to. Sikip na siya. Galing na. Tagal na natin hindi nag-ride. So, that's the Kriega R3. Ayan. Yung next, ang pinaka-paborito kong bag na lagi kong ginagamit kahit saan ako magpunta. So, ito yung Kriega R15. So, I usually like using this bag kasi I like bringing my laptop when I go to places. Okay. So, when you open this bag, meron siyang ganito. Alam ko, ang purpose na ganito is para lagyan ng water yung nagagamit sa trail. Yung kumbaga, pag naka-backpack sa'yo, you're just gonna hydrate from here. If you don't usually go on off-road, you can actually just put your laptop here, your devices here. Kasi you can also place it securely. Like this. So, alam mong safe pa rin yung device mo. Etong Kriega R15 ko, wala siyang nakalagay na DP or dry pack kasi water resistant lang yung bag na to. Hindi siya waterproof. Meron siyang lining na ganito where you can put most things na alam mong delikado pag mababasa. Pero fun fact, inulan na ako dito and nakauwi pa rin naman ng buhay yung laptop ko. Also, if onti lang din pala yung dala mo, you can adjust yung width ng bag from the sides. Here. Like a simple, like that. Like the Kriega R3, meron din siyang maliit na pocket for your small things. At the same time, rubberized din yung likod niya, like the R3. So when you wear it, it doesn't move around your back. Right. So, ito yung pinaka-favorite part ko about this bag is this one. Tapos, meron pa siyang isang extra to hold it sa katawan mo when you ride. Kasi mas comfortable ka mag-ride pag alam mo na walang space yung bag sa'yo. Kasi hindi ka mahahatak palikod. Okay, so, ito, yung straps ng Kriega R15 na-adjust to based sa haba ng katawan mo. Pati rin ito, na-adjust din siya. So, meron din siyang safety feature kasi this part is reflective. So, pag may dumadaan ng mga sasakyan, nakikita ka. Okay. Actually, nakakatuwa. Kasi ito, kaya siya may mga ganyan. Kasi ito yung levels
ng pag-a-adjust mo dun sa bag. Like, naipapasok din tong nasa taas pag gusto mo siyang paliitin. See? Pag gusto mo siyang habaan. You just have to adjust this so it holds it in place. Etong mga dots na to, ito yung guide mo para alam mo na pantay silang dalawa. 'Di ba? So, baka nag-wonder kayo, saan ko siya nilalagay? Sa R3 saka sa R15. So, samplean ko kayo. So, syempre, ang right hand ng riders is always on the throttle. So, para mas madali mo siyang ma-access, you always put the harness pocket on the left side of the bag. Ganito. Lagi niyo tatandaan na kung nasaan yung pake, yun yung nasa taas. Like yan, diba? So, isa-strap mo lang siya dito sa bag. Pero by the way, meron siyang ganito, which is really made for the harness pocket. Pero ako, I usually remove this kasi. Kaya, ang paglagay ko, gaganyan ko lang siya dyan. Tapos, yung taas lang yung nilalak ko. Kasi usually, nyari, naka-helmet ka, minsan tumatama to. Kaya as much as possible, you place it sa pinakamababa para when you lock it, hindi siya tatama dito when you're wearing the bag. That's the beauty of having a riding bag. Lipat naman natin siya dun sa R3. Alright? So this is the right, this is the left. So gaganyan mo lang siya. As always, ay sa left, you do the same thing. Wearing the bag like this. Easy access.